Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines kay Vice President Sara Duterte na poprotektahan nila ito alinsunod na rin sa kanilang mandato. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Padilla, ang mga pansamantalang ipapalit daw na sundalo ng Vice Presidente para po sa kanyang Vice President Security Group ay ang profesional na at tapat sa chain of command at pinili base sa kanilang merito. So kasunod nito ang naging pahayag nga po ng pangalawang Pangulo na hindi na siya tatanggap daw ng karagdagang security personnel dahil wala na siyang pinagkakatiwalaan. Kaugnay niyan, narito po ang karagdagang pahayag pa ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Margaret Padilla. For our side, the Armed Forces of the Philippines, we want to assure her that we will be there to support her and to protect her as it is our mandate from the Armed Forces of the Philippines na talagang magbigay ng protection for the Vice President as well. On the side of the Armed Forces of the Philippines, we assure our Vice President that we will be providing her with our troops and our assets in order to provide the utmost security for her. Samantala, matatandaan nga po na pansamantalang papalitan ang miyembro ng Vice Presidential Security Group ng contingent force mula po yan sa AFP at PNP ayon na rin kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Ito raw ay dahil po sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga miyembro ng Vice Presidential Security Group. Hinggil po yan sa nangyaring kaguluhan sa Veterans Memorial Medical Center noon po yung Nobyembre 23 at sa nagpapatuloy pa rin po na paglilitis sa confidential funds ng Office of the Vice President na nakakaapekto naman yan sa paggampan sa kanilang tungkulin na protektahan ang Vice Presidente. Parte kasi NBI, lahat po yan, parte po yan ng pamahalaan, no? DOJ kasi yung NBA, DOJ po ay parte po yan ng gobyerno o ano ni Marcos, anong tawag doon? Parte po yan ng administrasyon. Yung ombudsman po, separate po yan, independent. Tinayo po yan ng konstitusyon. Hindi po yan under ng president. COA po, independent, hindi po yan under ng president. Yun po ang pagkakaiba. NBI, under po yan ng DOJ. DOJ under po ng president. So makikita nyo po yung difference. Yung ombudsman po, independent yan. Po siya, ang tawag sa kanila, constitutional body. Hindi po yan under ng kahit sino. Separate, independent, constitutional body. Ang nagtayo pa sa kanila ay konstitusyon. Mas gusto ko naman po itong may impeachment na. Kasi pag may impeachment na po, ititigil na nila yan. Yung mga investigasyon. May impeachment na eh. Alam nga naman sabay. Putya, nag-impeachment ka na, sasagot pa kami dyan sa investigasyon. Ano yung impeachment? Kaso na yun eh. Corazon, Danlike, kamag-anak pala ni Laila de Lima, asawa ni Joma Sison. Ngayon mo lang nalaman. Kuya, si Doc Ong, parang naggrabe, kawawa manas na siya. Kasi dapat pahinga muna siya eh. Pero problema niya pa kagad yung Pilipinas eh. Sherry Vlog, ibang patayo yata, tinutukoy. Si Badong Aratelis. Kuya, si Doc. Sherry, ibang patayo yata. Si Joel. Wala po. 2028 pa po. Matagal pa po yan. 2025 muna tayo. Kuya Badong, okay ka magpaliwanag. Tuloy mo lang yan. Solid Duterte. Yan. Joanna Andres, ano nga pala plan? Tuloy daw ba one time, big time? Natapos na po yung one time, big time. Marami naman po sumama. Pero tuloy-tuloy lang po ang laban. Leonard Alecha, si Dilima, spokesperson ng Frailties of Home. Boss Bad says, Barber yung alias. Alas ay isa. Yari tayo dyan. Mamaya unahin tayong kasuhan. Sumikat pa tayo. Good news, Sir Bads. Correct. Nagtaka ako, Sir Bads. Sabi ni Papi Obet. Nagtaka po ako, Sir Bads. Hindi binalita ng mainstream media nilabas ng COA. Siyempre. Galit yan sa, ang pangit ng dating nun, di ba?
Pagka binalita nila yan, di papangit yung mainstream media. Ang papangit nyo. Boss, kapag tinanggalo ba si Martin ng speaker ng HOR, di na ma-impeach si BP Sara? Hindi natin alam, nakasalang na yan eh. Pag sumunod siya sa pinsan niya, pwedeng hindi na yan. Pero pag hindi sumunod, JC na hindi, patayo, di ba? Kapag nakatayo na, nakakangalay, ano bang iniisip mo? Boss, anong gustong ikaso ni Barber sa mga vloggers? Slight physical injury on their ego. Sumikat ka tuloy, Barber, sa ginagawa mo mga... May nalalaman ka pang papaano ha. Oh, etong si Don Don Red Kiachon, baka yun sa'yo lang mali. Mabuhay DDS vlogger. Ina, nag-iyakan ng mga tuwadcom instead na si BP Sara ang goal nila, sirain sila nasira. Divert na naman sa vloggers ang issue. Yari kayo pag ang alam nyo, yari kayo sa vlogger, wala kayong kalaban-laban pag ang tinira nyo vlogger. Putya, mayat-maya namin kayo pa. Hindi nyo ba naisip yun? Ituloy pa na tulin yung EDSA rally. Walang dapat titigil. Tuloy-tuloy lang. Pag marami yan, pupunta uli ako dyan. Kawawa na Pinas, 500 billions nasan na. Hindi lang po 500 billion, no, mga ayuda. Nasa na po napunta yung kinuha nyo sa My PhilHealth. At lahat po, hindi lang po PhilHealth ang pinagkunan nila. Lahat ng ahensya, kinunan niya mga yan. Nasa napunta yung mga pinagawa ninyo, yung mga flood control projects. Nasa na yung ano? Ano pa ba hinahanap natin? Pinagbentahan ng ginto. Maharlika Fund. Ituloy po natin. Kalaban ni Tambaluslos, Nene, Bakale. Yan. Sherry, Rene, bakit andito ka, tanga ka? Tuloy pa rin ba yung Malinaw Route, isa pang reklamo, tanggal ka na. 25 tons na ginto. Martin Boy Ayuda, baka sa'yo lang ma'am malinaw dito. Dahil din kasi ang vloggers, mga vloggers, kaya din nila ma-impeach si Sara. Martin Boy. Kasi kontrolado nila media, hindi nila kayang kontrolin ng vloggers. Tatakutin nyo na lang. Yun ang problema. Hindi po kami natatakot. Isa lang po, sa isang bagay lang akong kinakabahan. Sa mga picture ni Astrid Elia. Corazon Austerio, good afternoon po Sir Buds. Dan like na po watching from Hong Kong. Dan. Yan. Tayo yun, dami ha. Nia Gaming. Meron bang tumatak na pagbabago sa kaunlad ng bansa? Sila BP Sara, Senate. Marami po kay BP Sara. Boss Buds, bakit mo ko tanggalin? Ruth Agbong, tatanggalin kita, Ruth. Ikaw, tatanggalin ko. Bakit? Hindi kita tatanggalin. Sino may sabing tatanggalin kita? Boss Buds, parang si Martin ang presidente ngayon. Golden age ng vloggers ngayon, 5 to 10 years, burado na yung mainstream. Tsaka papagaling din po eh. Gumagaling din po yung mga vloggers eh. PM is the key. Wow, alam. Kinakabahan ako sa pa-PM na yan. Ano ba yan? Pang merienda. PM, pang merienda. Huwag kang ganyan, Astrid. Umiiwas na ako sa... Hindi, nagbibiruan lang. Biro-biro lang. JC, sa mga pictures lang, Astrid Elia, kinakabahan ng punong saserdote ng kulto. May vloggers DDS din sa ibang bansa. Okay, tanyo. Mabuhay po ang lahat ng mga vloggers. Paano ba magpakape? Yan. Pindutin nyo lang po yung dollar sign sa mga nagtatanong kung paano magpakape. Pindutin nyo lang yung dollar sign. Yun, may pakape na kayo. Pang midnight. Yan. PM, pang midnight snack, boss. Paduano ang submarine sa WPS. PS, ipakontempt mo. Ginugurgur na kayo.
ang daming ano yun? Ang dami ng kapalpakan ng mga government. Grabe talaga. Abay, laganap na sangkalupaan ng DDS Vlog. Lahat para kami mga ang mga vlogger ay parang mga anong tawag doon, yung gremlins. Lalo nyo kaming atakehin, lalo kaming dumarami. Sisteret, baka di makatulog yan, maawa ka sa thunders. Abay, laganap na sa sanglupaan. Nag-meeting na naman ng Wadcom Loads. Ano na naman kaya ang plan B nila? Ano na mangyari pag ma-impeach si BP Sara? O di, tapos na ang political career ni BP Sara. Ganun lang po yun. Maagang matatapos mga political career nitong mga young guns. Boss Buds watching from Taiwan. Yan. Sino po possible? Maganda talaga sa vlogger. Nilalabas ang totoo. Correct. Kung marami kay BP Sara, bakit di pansin? Kung talagang panay ka naman significant impact. Hindi po siya ang presidente, no? Hindi po siya ang presidente. Ang impact po niya, punta po kayo sa mayor nung mayor siya. Ayan, wala pong utang ang Davao. Isa po sa pinakamalaking kita, walang utang. Wala kayong laban sa vlogger kasi habang gumagawa kayo ng mali, pagkakakitaan namin kayo. Ayun, di ba? Habang kami nag-expose ng kamalian, kumikita kami. Correct. White Dragon, Boss Buds, mas matindi pang nakawan na hindi mapapansin ng ginto ng Pinas taon-taon. Imbis tumaas ang collection, bumababa next year, baka wala ng collection. Pag wala ng collection, babagsak po pababa yung ating piso. Wala kayong dapat talaga mawala at maubos na yung mga salot na nasa Huadcom na yan. 2 lang kayong daw na vlogger dun sa EDSA, kahit wala na tao dun. Overtime ba tawag dun? Parang pang-snack nyo. Sikat ka kasi sa ibang BBM vlogger. Dalawa, hindi na nga ako bumabalik dun. Your weekly recap. Yan. Ang daming binabasa. Sorina Jabala. Pansin mo, Lods, NBA World, lahat ng kumalaban sa Duterte, hindi na nakabalik sa posisyon. Tsaka, putya, marami ngayon ng kalaban ni Duterte ang naghihingalo na sa mga sarbe. Kaya kinakailangan nila ng kapit sa patalim eh. Kinakailangan nila maraming pera ngayon. Walang boss ang DDS vloggers. Kanya-kanya. Kanya-kanya, madali kayong kawawa mga gago, politiko, birahin kayo. Ituloy nyo lang yan, sir, para hindi maitago ang katotohanan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, babanatan at lalabanan. Correct. Boss, pag napatawag ka sa Congress, pasuntok yung congressman na tabingi yung mukha. Mas gwapo ka kesa kay Paduano. Sobra ka naman. Ang layo naman. Baring gwapo si Paduano nung araw. Siyempre, sa edad din yan. Di ba? Kung kami, manliligaw kami, 25 years old ang karibal ko. Malamang, makuha ng 25 years old. Nung ako naging 25 years old din ako putya. Pang cinematic yung video ni Harry Roque, starring ka pa, boss, ganda ng kuha, pati mga sinabi mo. Ang galing pala, pag yung video ganun, no? Mahal siguro yun, no? Editor na yun, tsaka, alam mong, yung magandang camera siguro yun, no? Ang ganda ng kuha, Ako, yung kuha ko sa sarili ko, hindi ako nagandaan kasi may katabi ko maingay na vlogger. Yung camera ko iniwan doon, yung cellphone ko na iniwan. Katabi yung maingay na vlogger. Daldal ng daldal. Pero yung mga malayong kuwang-kuha yung speech ko, ang ganda Nanginginig si Marcos na makita yung Russian submarine. Ayan, Russian submarine. Kasi ang ganda na kay Duterte,
friends to all, enemies to none tayo, biglang nag-ship. Ayan, nanahita natin. Nag-ship kayo na